Mga bilang Kapitulo 34. Ang Timog. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupain ng Canaan, na ito ang lupaing mahuhulog sa inyo na pinakamana, ang lupain ng Canaan ayon sa mga hangganan ni Yaon. At inyong hahantungan ang dakong timugan mula sa ilang ng Zin hanggang sa gilid ng Edom, at ang inyong hangganang timugan ay magiging mula sa dulo ng dagat na alat sa dakong silanganan. At ang inyong hangganan ay paliko sa dakong timugan sa sampahan ng Akrabam, at patuloy hanggang sa Zin, at ang mga labasan ni Yaon ay magiging sa dakong timugan ng Cades Barnea, at mula rito ay paampas sa Hasar Adar, at patuloy sa Azman. At ang hangganan ay paliko mula sa Azman hanggang sa batis ng Ehipto, at ang magiging mga labasan ni Yaon ay sa dagat. Ang kanluran. At ang magiging inyong hangganang kalunuran ay ang malaking dagat at ang baybayin ni Yaon, ito ang magiging inyong hangganang kalunuran. Ang hilaga. At ito ang magiging inyong hangganang hilagan mula sa malaking dagat ay inyong gagawing palatandaan ang bundok ng Hor. Mula sa bundok ng Hor ay inyong gagawing palatandaan ang pasukan ng Hamath, at ang magiging mga labasan ng hangganan ay sa Sedad. At ang magiging hangganan ay palabas sa Zephron, at ang magiging mga labasan ni Yaon, ay ang Hasar Enan, ito ang magiging inyong hangganang hilagan. Ang silangan. At inyong gagawing palatandaan ang inyong hangganang silanganan mula sa Hasar Enan hanggang Sepham. At ang hangganan ay pababa mula sa Sepham hanggang sa Ribla, sa dakong silanganan ng Ain, at ang hangganan ay pababa at abot hanggang sa gilid ng dagat ng Sinereth sa dakong silanganan. At ang hangganan ay pababa sa Jordan, at ang magiging mga labasan ni Yaon ay abot sa dagat na alat, ito ang magiging inyong lupain, ayon sa mga hangganan ni Yaon sa palibot. At iniutos ni Moises sa mga anak ni Israel, na sinasabi, ito ang lupain na inyong mamanahin sa pamamagitan ng sapalaran, na iniutos ng Panginoon na ibigay sa 9 na lipi, at sa kalahating lipi. Sapagkat ang lipi ng mga anak ni Ruben ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, at ang lipi ng mga anak ni Gad ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ay nagsitanggap na, at gayon din naman ang kalahating lipi ni Manases ay nagsitanggap na ng kanilang mana. Ang 2 lipi na ito, at ang kalahating lipi ay nagsitanggap na ng kanilang mana sa dako roon ng Jordan sa dakong silanganan ng Jericho, sa dakong sinisikatin ng araw. Ang mga lalaking maghahati ng lupain. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, ito ang mga pangalan ng mga lalaki na magbabahagi ng lupain sa inyo na pinakamana, si Eleazar na saserdote, at si Josue na anak ni Nun. At maglalagay kayo ng isang prinsipe sa bawat lipi, upang magbahagi ng lupain na pinakamana. At ito ang mga pangalan ng mga lalaki, sa lipi ni Juda, ay si Caleb na anak ni Jephon. At sa lipi ng mga anak ni Simeon, ay si Samuel na anak ni Amied. Sa lipi ni Benjamin, ay si Elidad na anak ni Chislan. At sa lipi ng mga anak ni Dan, ay ang prinsipe Buchi na anak ni Jogli. Sa mga anak ni Jose, sa lipi ng mga anak ni Manases, ay ang prinsipe Haniel na anak ni Ephod. At sa lipi ng mga anak ni Ephraim, ay ang prinsipe Chemiel na anak ni Siftan. At sa lipi ng mga anak ni Zabulon, ay ang prinsipe Elisaphan na anak ni Farnach. At sa lipi ng mga anak ni Issachar, ay ang prinsipe Paltil na anak ni Azan. At sa lipi ng mga anak ni Azer, ay ang prinsipe Ahiad na anak ni Salumi. At sa lipi ng mga anak ni Neftali, ay ang prinsipe Pidel na anak ni Amied. Ito yaong mga inutusan ng Panginoon na bumahaji ng mana sa mga anak ni Israel sa lupain ng Canaan.